Hola, this is Mochush! from Hungary. Today nga pala ay may na-discover kaming bubble store dito sa Budapest. Malapit lang sa Astoria. Sumakay lang kayo ng Metro 2 at mag-exit sa G. Anyway, pagpasok namin, nakita namin itong malaking bubble tea. Madami silang upuan sa loob. Pwede talagang mag-chill. Good vibes yung place, tapos pwede ka pa maglaro ng cards, board game at iba pa. Hindi ka talaga maboboard habang naghihintay. Sinubukan lang namin ito kasi nung una niyang natikman ay popping boba. So sabi ko, hindi yan yung authentic. Nag-search ako kay Google at buti open sila ng araw na yun. Kasi mga 6pm na kami nakarating. Sobrang dilim na dito. Sabi ko, itry muna namin yung classic at tiger boba nila kung kalasa siya ng boba tea in Taiwan. Dito ang hours na open sila at menu. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo. May bibigay nga pala sa inyong card na pag napuno nyo, may libre kayong isa. May ganun kasi sa Taiwan. Kung naiihi naman kayo, may CR din. Pero kakaiba to kasi pwede ka mag-vandalize sa wall at ceiling nila. At may provided na market pa sa loob. Siyempre, dahil first time namin, nakisulat din ako na yung So, kung i-rate ko yung boba tea dito sa store, 8 out of 10. So, after ilang days, nag-try kami gumawa ng bubble tea sa bahay. Sakto, nandito ang tapioca maker namin. Kaso, hindi kasi sa amin na napoproduce yung tapioca, kaya pumunta kami sa Luna Panda at bumili ng classic. At ito nga, nakakita kami ng kakaiba. Strawberry tapioca, so binili namin. Balak namin itong i-try. Madali lang naman sundan ng pagluluto kasi nakasulat naman sa English ang instruction. So, gumawa nga kami ng classic. Just put milk, tapos milk with black tea and strawberry milk. Nagustuhan naman namin yung lasa kaso nakulangan kami sa asukal. By the way, nagpunta nga pala kami niyan sa Chinatown. Kasi nga, Chinese New Year na. Malapit lang to sa Luna Panda. Madami kami activities na ginawa. Gaya lang nito. At pagsulat sa red card na may nakasulat na love, money, health at kung ano pa. Hindi lang kami nakaabot kasi pagbalik namin sarado na. Hanggang 4pm lang kasi mabilis dumilim kaya maaga sila natapos. Opo, late kaming dumating. Sayang na, ang dami pa namang activities na gusto namin itry. Yung iba kasi ay free lang at halos 500 foreign lang ang fee na iba. Sabi tuloy niya, agahan natin next year kasi gusto ko din try mag-design ng sarili kong lantern. May background din pala sila kung saan sasayo at pinapakita yung control, syempre with dragon dance. Hindi ko na na-videohan kasi ewan ko, nakalimutan ko sa sobrang dami kong gusto ko try na activities. See you in my next episode of my journey!